Noong Mayo 1945, pumasok ang hukbong Sobyet sa Berlin. Itinaas ang pulang bandila sa ibabaw ng parlamento ng Alemanya. Bago ang sandaling iyon, tumawid na ang mga tropa sa Poland at nagtagumpay sa labanan sa Seelow, isa sa mga huling mahahalagang labanan sa silangang harapan. Nagtapos na ang digmaan sa Europa. Lumabas na mas pinalakas ang Unyong Sobyet at pinalawak nito ang presensya sa ilang bansa sa silangang bahagi ng kontinente. Sa tagumpay, nagsimula ang isang bagong yugto. Napunta sa kamay ng mga namuno sa digmaan ang muling pagbuo, kontrol sa kapangyarihan at pag-oorganisa ng sistema. Mahigpit ang modelo. Mula sa sentro ginagawa ang mga desisyon at hindi ito pinagtatalunan. Sa paglipas ng mga taon, may ilan na sinubukang panatilihin ang landas na iyon. May iba namang naghangad na baguhin ito. May mga mabilisang pagbagsak. Isa ay inaresto at pinatay. Isa pa ay nauwi sa malayong kapalaran. Ano ang ginawa ng mga nakamit ang kapangyarihan pagkatapos ng digmaan at ano ang kanilang naging wakas? Stalin, mula sa pamumuno sa digmaan hanggang sa ganap na dominasyon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, personal na pinamunuan ni Joseph Stalin ang mga operasyong militar bilang kataas-taasang kumander ng pulang hukbo. Mula noong 1941, pinamunuan din niya ang Pambansang Komite sa Depensa kung saan kinonsentra niya ang kapangyarihang politikal, militar at pang-ekonomiya. Lahat ng estratehikong desisyon ay dumaraan sa kanya. Pinangunahan niya ang mahahalagang kampanya gaya ng depensa ng Moscow at ang labanan sa Stalingrad, kung saan ipinag-utos ang pagbabawal sa pag-urong o pagsuko. Inilalarawan ang kanyang papel bilang mapagpasya para sa tagumpay at lalo nitong pinatibay ang kanyang ganap na autoridad sa loob ng sistemang Sobyet. Pagkatapos ng digmaan, lumitaw ang Unyong Sobyet bilang isang makapangyarihang bansa sa larangan ng militar at teritoryo. Kontrolado ng pulang hukbo ang malaking bahagi ng silangang Europa. Dumalo si Stalin sa mga komperensya sa Teheran, Yalta at Potsdam kung saan nakipagkasundo siya sa USA at sa nagkakaisang kaharian ukol sa reorganisasyon ng kontinente. Inilalarawan siya bilang isa sa mga arkitekto ng bagong pandaigdigang kaayusan at sa loob ng bansa bilang pinunong nagligtas sa bayan. Pagkatapos ng 1945, nakatuon ang kanyang pansin sa panloob na muling pagbangon at sa pagkontrol sa sosyalistang blok. Malubhang nasira ang infrastrukturang Sobyet, mga lungsod na winasak, mga bumagsak na rilis ng tren at malawakang kakulangan ang tumatak sa panahon pagkatapos ng digmaan. Inorganisa ng Estado ang pagbawi gamit ang sentralisadong mga plano na prioridad ang mabibigat na industriya, enerhiya at sistemang militar. Naiwan sa ikalawang antas ang mga kagamitang pangkonsumo at mga panlipunang pagpapabuti. Ang agrikultura na pinanatili sa mga kolektibong bukid ay nanatiling mababa ang antas ng produksyon at may salat na kalagayan para sa mga magsasaka. Sa antas politikal, nanatiling ganap ang kontrol. Pinanatili ni Stalin ang pamumuno sa partido at nireorganisa ang pinakamataas na pamunuan nito, pinalitan ang politburo ng mas malawak na presidium. Bagaman formal na pinalawak ang paggawa ng mga desisyon, sa aktwal ay siya pa rin ang nagdedesisyon ng mag-isa. Walang pinuno ang may tunay na kalayaan. Inaaaprubahan ang mga panukala ng walang pagtatalo at ang mga hindi pagkakaunawaan ay tinatapos sa pamamagitan ng tahimik na paglilipat o pag-aresto. Pinalakas din ang ideolohikal na pagbabantay. Nakapailalim sa opisyal na doktrina ang agham panlipunan at kultura. Kinailangang sumunod ang mga manunulat, historiador at ekonomista sa itinakdang linya. Itinuturing na kahina-hinala ang anumang paglihis. Itinaguyod ang isang pananaw sa mundo na nakasentro sa laban kontra sa mga panloob at panlabas na kaaway. Mahigpit ang sensura at ang mga kampanyang propagandista ay pinupuri ang papel ng Estado at ng partido bilang tagapagtaguyod ng katatagan. Sa silangang Europa, ang mga bansang nasa ilalim ng okupasyong Sobyet
ay nagtatag ng mga pamahalaang kontrolado ng mga lokal na partidong komunista na suportado ng direkta ng Moscow. Ang mga orihinal na koalisyon ay pinalitan ng mga rehimeng may isang partido. Sa mga bansa gaya ng Poland, Hungary, Czechoslovakia at silangang Alemanya, ipinatupad ang mga estrukturang pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultura na hango sa modelong Sobyet. Ang direktang pakikialam sa mga panloob na usapin ng mga estadong ito ay ipinagkatwiran bilang garantiya ng seguridad at pagkakaisang ideolohikal. Tensyonado rin ang ugnayan sa loob ng pamunuan. Hindi nagtalaga si Stalin ng tagapagmana ni nagsulong ng kolektibong pamumuno. Ang mga opisyal tulad ni Molotov, Kaganovich, Beria o Malenkov ay ginamit para sa mga tiyak na gawain, ngunit wala sa kanila ang may matatag na kapangyarihan. Habang siya ay tumatanda, lalo siyang naging mapag-alinlangan. Sa kanyang mga huling taon, isinulong niya ang mga kampanyang kontrasemita, gaya ng kaso ng mga doktor na inakusahan ng sabuatan. Mayroon ding mga planong deportasyon ng ilang grupong etniko, bagaman hindi ito naisakatuparan. Patuloy na lumawak ang kulto sa kanyang pagkatao. Noong 1949, ipinagdiwang ang kanyang ika-70 kaarawan sa pamamagitan ng malalaking pagtitipon. Madalas banggitin ang kanyang pangalan sa mga talumpati, aklat sa paaralan, pelikula at mga pampublikong okasyon. Sa kabila ng kakulangan niya sa pampublikong aktibidad matapos ang 1948, siya pa rin ang sentro ng sistema. Nagahari siya mula sa kanyang tirahan, pinalilibutan ng mga opisyal na naghahatid sa kanya ng mga ulat, ngunit wala siyang direktang ugnayan sa karamihan ng aparato. Noong Marso ng 1953, inatake siya ng apopleksiya. Ilang oras ang lumipas bago siya nabigyan ng medikal na atensyon at namatay siya sa ika-5 ng buwan. Hindi siya nag-iwan ng tagubilin tungkol sa kanyang kahalili ni malinaw na ipinasa ang mga tungkulin. Nagdulot ng agarang kawalang katiyakan ang kanyang kamatayan. Agad na inayos ng pinakamalalapit na pinuno ang bagong hatian ng kapangyarihan sa takot na ang kawalan ng mga desisyon ay magdulot ng panloob na tunggalian. Ang estrukturang iniwan niya ay idinisenyo upang gumana sa ilalim ng kanyang personal na autoridad. Nakasalalay ang planong pang-ekonomiya, pampulitikang kontrol at patakarang panlabas sa sentralisadong mga desisyon at pagsupil sa pagsalungat. Kung wala siya, nawala ng malinaw na mekanismo ang sistema upang umangkop o magbago. Ang panahong sumunod sa kanyang pagkamatay ay tatak ng mga pagtatangkang muling tukuyin ang landas ng bansa nang hindi lubusang kumakalas sa modelong kanyang pinatatag. Beria, mula sa ubod ng kapangyarihan hanggang sa pagpapatupad. Pumasok si Lavrenti Beria sa panloob na bilog ni Stalin noong 1938 nang italaga siya bilang pinuno ng NKVD, ang ahensyang responsable sa seguridad ng Estado. Ang kanyang pag-angat ay kasabay ng rurok ng dakilang teror. Mula sa posisyong iyon, naging isa siya sa mga kinatatakutang tao sa sistemang Sobyet. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinanatili ng aparatong represibo ang pagbabantay sa lahat ng sektor ng lipunan. Nagsimula ang kanyang reputasyon sa kalupitan sa Georgia kung saan siya ay nag-utos ng sistematikong torture at pagbitay. Sa Moscow, kilala ang mga interogasyong pinamunuan niya sa kanilang kalupitan at ang kanyang opisina ay naging simbolo ng agarang kaparusahan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi direktang lumahok si Beria sa mga operasyong militar, ngunit lalo pang lumaki ang kanyang kapangyarihan. Siya ang responsable sa panloob na seguridad, nangangasiwa sa malawakang deportasyon ng mga minoryang inakusahan ng pakikipagtulungan sa kaaway at nagpapanatili ng disiplina sa pamamagitan ng kontrol sa NKVD. Inorganisa niya ang pagpatay sa mga opisyal na Polako sa Katyn noong 1940 at pinamahalaan niya ang administrasyon ng mga kampo sa Gulag kung saan ginamit ang mga bilanggo bilang lakas paggawa noong panahon ng digmaan. Bagaman bihira siyang lumantad sa publiko, nakikibahagi siya sa pinakamahahalagang desisyon. Laging nasa ilalim ni Stalin, ngunit may tunay na impluwensya sa buhay
at kamatayan ng milyon-milyon. Pagkatapos ng tagumpay noong 1945, ginantimpalaan si Beria ng mas maraming tungkulin. Napagtibay ang kanyang ranggo sa loob ng pamahalaan at nagsimula siyang makisangkot sa mga estratehikong usapin tulad ng programang nuklear ng Sobyet. Pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng mga pasilidad ng pagsubok at kinontrol ang mga yamang tao at material na nakalaan sa bombang atomika. Itinuturing na epektibo ang kanyang pamamahala. Noong 1949 nang matagumpay na naisagawa ang unang pagsubok ng bombang nuklear ng Sobyet, nakatanggap siya ng pampublikong pagkilala. Ipinakita niya ang kasiyahan, bagaman pigil, ayon sa mga saksi sa panahong iyon. Sa mga taong ito, nakilahok din si Beria sa mga panloob na purga. Kasama si Malenkov, tumulong siya sa pagbuwag sa bilog ni Zhdanov matapos ang kamatayan nito. Ilang mga opisyal na malapit kay Zhdanov ang inaresto at pinatay, isang refleksyon ng karaniwang mga tunggalian sa kapangyarihan sa paligid ni Stalin. Nanatiling isang ambiguang figura si Beria, kapaki-pakinabang sa pagkontrol ng aparato, ngunit kinatatakutan din ng kanyang mga kasamahan sa Politburo. Sa kanyang ugnayan kay Stalin, pinanatili niya ang isang pampublikong anyo ng pagpapasakop. Gayunman, sa pribado ipinapakita ni Beria ang kanyang paghamak sa diktador. Matapos ang pagkamatay ni Stalin noong Marso ng 1953, hindi niya itinago ang kakulangan ng paggalang. Sa mga sumunod na araw, ipinamalas niya ang pagiging aktibo at kumpiyansa. Isa siya sa mga pinunong pinakakitang-kita sa panahon ng libing at lumahok sa unang hatian ng kapangyarihan. Inangkin niya ang kontrol sa Ministry ng Panloob, MVD, na sa panahong iyon ay isinama na rin ang dating Ministry ng Seguridad ng Estado, MGB. Ang pagsasanib na ito ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na kontrol sa pulisiyang pampolitika, mga bilangguan at pagbabantay sa partido. Mula sa posisyong iyon, nagtaguyod si Beria ng agarang mga reforma. Pinalaya niya ang mga doktor na inakusahan sa tinatawag na sabwatan ng mga puting bata at inihayag sa publiko na peke ang mga ebidensya. Nagsulong din siya ng pagsusuri sa iba pang mga naunang paglilitis na nagbigay daan sa pagpapalaya ng mga bilanggo mula sa gulag. Layunin niyang bawasan ang pagdepende sa teror bilang kasangkapan ng pamahalaan. Ang mga hakbang na ito ay may paunang suporta mula sa ilang sektor ng partido, ngunit nagdulot ng pagkabahala sa iba. Sa patakarang panlabas, nagmungkahi siya ng mahahalagang pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa pagpapaluwag ng kontrol sa mga bansa sa silangang Europa, isinusulong ang mas maluwag na pakikitungo sa mga pamahalaang komunista. Palihim pa nga niyang ibinalik ang ugnayan sa Yugoslavia na ang pagkalas mula kay Stalin ay itinuring na pagtataksil. Bukod dito, iminungkahi niya ang pagbibigay ng mga konsesyon sa mga hindi Ruso na republika sa loob ng USSR upang maibsan ang mga tensyong etniko. Ang mga aksyong ito ay nakita bilang pagtatangkang makakuha ng suporta sa politika sa labas ng sentral na aparato. Sa kabila ng kanyang mga galaw, itinuturing si Beria bilang isang banta ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanyang kontrol sa aparatong pansiguridad, siya ay kinatatakutan. Sinasabing taglay niya ang komprometidong impormasyon tungkol sa lahat ng miyembro ng presidium na naipon sa mga taong pagbabantay. Nagsimulang magplano ng sabwatan laban sa kanya sina Khrushchev at Malenkov. Si Beria, na kumpiyansa, ay hindi nag-ingat. Noong Hunyo ng 1953, sa isang pulong ng presidium, siya ay nagulat na inaresto. Si Khrushchev ang nag-ayos ng operasyon kasama si Marshal Zhukov na namuno sa pagdideploy ng militar. Inilabas si Beria mula sa Kremlin sakay ng isang sasakyan at inilipat sa kustodiya ng hukbo. Ilan araw ang lumipas bago inianunsyo ang kanyang pag-aresto. Noong 2 ng Hulyo, sa isang pulong ng Komiteng Sentral, ipinahayag ang kanyang mga kasalanan, pang-aabuso sa kapangyarihan, paglihis sa ideolohiya at sa isang akusasyong hindi kapanipaniwala, paniniktik para sa United Kingdom. Ang akusasyon ay inaprubahan ng lahat. Idinaos ang paglilitis sa likod ng saradong pinto. Si Beria ay hinatulan at pinatay noong Disyembre
ng parehong taon. Sa kanyang pagbagsak, muling inayos ng partido ang aparatong pansiguridad. Noong 1954, muling hinati ang MVD at nilikha ang KGB bilang hiwalay na institusyon na responsable sa intelihensya at kontraintelihensya. Nilalayo ng mga reformang ito na maiwasan na muling magtipon ng labis na kapangyarihan ang isang tao lamang. Ang mga sumunod na pinuno ay kumuha ng aral mula sa mga paraang nagbigay daan sa pag-angat ni Beria at sinikap na huwag na itong maulit. Ang katauhan ni Beria ay buod ng mga labis ng sistemang Sobyet sa ilalim ni Stalin. Siya ang tagapagpatupad ng mga purga, arkitekto ng kontrol sa pamamagitan ng panunupil, at sa huli, tagapagtanggol ng isang limitadong pagbabagong hindi kailanman naisakatuparan. Ang kanyang wakas ay tuwirang bunga ng takot na siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang panunungkulan sa kapangyarihan ay kasing impluwensyal ng pagiging panandalian nito sa panahon ng pagbangon mula sa digmaan. Pagkatapos ng kanyang pagbitay, inalis ang kanyang pangalan sa mga opisyal na talumpati at binura sa mga pampublikong talaan. Sa loob ng mga dekada, hindi siya binanggit sa opisyal na kasaysayan ng Sobyet. Malenkov, ang panandaliang kapalit at ang kanyang pagbagsak sa politika. Si Georgy Malenkov ay isa sa mga pinunong pinakaumangat sa loob ng sistemang Stalinista sa panahon ng digmaan at pagkatapos nito. Umusad ang kanyang karera sa pamamagitan ng mga tungkuling teknikal at organisasyonal at nakamit niya ang tiwala ni Stalin dahil sa kanyang pagiging epektibo sa mga gawaing administratibo. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, lumahok siya sa koordinasyon ng industriya ng armas at sa mobilisasyon ng mga yamang tao para sa harapan. Bagaman hindi siya kilalang pampublikong figura, tahimik na lumaki ang kanyang impluensya sa mga organo ng pagpaplano at sa mga pangunahing tanggapan ng partido. Pagkatapos ng digmaan, isinama si Malenkov sa pinakamalapit na bilog ni Stalin. Lalong lumawak ang kanyang papel matapos ang pagkamatay ni Zhdanov noong 1948. Kasama ni Beria, nag-organisa siya ng isang purga laban sa mga kaalyado ni Zhdanov sa Leningrado at iba pang rehiyon. Daan-daan na opisyal ang pinatay, kabilang ang mga matataas na kasapi ng Politburo. Pinalakas ng pangyayaring ito ang kanyang posisyon bilang isa sa mga posibleng tagapagmana ng pamumunong Sobyet. Sa mga huling taon ni Stalin, pinamunuan ni Malenkov ang mga ulat na mahalaga at hinirang upang magsalita sa mga pangunahing talumpati na nagpakilala sa kanya bilang opisyal na tagapagsalita ni Stalin. Sa ika-19 na kongreso ng partido noong 1952, siya ang nagbasa ng pangunahing ulat sa ngalan ng Komiteng Sentral habang nanatiling tahimik si Stalin. Ito ay binigyang kahulugan bilang isang simbolikong pagtalaga. Gayunpaman, walang malinaw na katiyakan ng paghalili. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan kay Stalin ay pumipigil sa anumang tunay na autonomiya ng kanyang mga katuwang na kailangang sumunod lamang sa mga utos nang hindi lumilihis sa opisyal na linya. Pagkatapos ng kamatayan ni Stalin noong Marso ng 1953, hinirang si Malenkov bilang Pangulo ng Konseho ng mga Ministro at Kalihim ng Komiteng Sentral na formal na naglagay sa kanya bilang bagong pinuno ng pamahalaan. Sina Beria at Molotov ang kanyang mga pangalawang Pangulo. Nananatiling kolehiyado ang estruktura ng natitirang bahagi ng presidium, ngunit si Malenkov ang unang itinuturing bilang pinakamakapangyarihang pinuno. Sa libing ni Stalin, ang kanyang talumpati ang pinakamaingat at pampolitika, hudyat na nais niyang magpakilalang pinunong magpapatuloy ng pamumuno, subalit may mas kaunting panunupil. Sa mga unang buwan, nagtaguyod siya ng imahe ng kontroladong pagbabago. Nanawagan siya ng patakarang nagpapababa ng gastusin sa militar, nagpapataas ng produksyon ng mga produktong pangkonsumo at ng mas maingat na patakarang panlabas. Sa kataas-taasang Sobyet, nagharap siya ng isang badyet na nagpapababa ng mga buwis sa agrikultura at nagpapataas ng bayad sa mga kolektibong bukirin. Sinikap din niyang pasiglahin ang isang industriyang higit na nakatuon sa mga pangangailangan ng mamamayan bilang kabaligtaran ng modelong nakasentro sa produksyon ng armas na nanaig sa mga nakaraang taon.
Gayunman sinalubong ng pagtutol ang mga ideyang ito. Nabuo ang estruktura ng partido at ng aparatong pampamahalaan sa loob ng mga dekada ng pagbibigay prioridad sa sektor ng militar at mabigat na industriya. Bukod pa rito, sa loob ng presidium, may mga figura tulad ni Khrushchev na itinutulak ang sarili nilang mga proyekto, gaya ng pagsasamantala sa mga birheng lupain, na kalaunay humikayat ng mas maraming suporta mula sa mga kadre sa rehiyon at sa mga sektor ng partido na mas konserbatibo ang pananaw sa ekonomiya. Isang taktikal na pagkakamali ang nagpahina sa kanyang posisyon. Noong Marso ng 1953, nagbitiw siya sa posisyon bilang kalihim ng Komiteng Sentral upang magpokus sa kanyang papel bilang pinuno ng pamahalaan. Ang desisyong ito ang nagbigay daan kay Khrushchev upang hawakan ang kontrol sa partido, isang kapangyarihang agad na patunayang mas makapangyarihan kaysa sa mismong konseho ng mga ministro. Bagaman si Malenkov pa rin ang formal na leader, unti-unting nabawasan ang kanyang kakayahang magtakda ng mga patakaran nang walang suporta ng partido. Ang ugnayan ni Malenkov at Beria ay unay magkatulungan. Pareho nilang sinuportahan ang pagpapalaya sa mga doktor na inakusahan sa sabwatan ng mga puting bata, at kapwa-pabor sila sa pagpapababa ng papel ng aparatong pulis sa panunupil. Gayunman, ang pag-iipon ni Beria ng kapangyarihan sa Ministry ng Panloob ay nagdulot ng takot sa iba pang mga pinuno. Sinuportahan ni Malenkov ang sabwatan na pinamunuan ni Khrushchev na nagtapos sa pag-aresto kay Beria noong Hunyo ng 1953. Ang aksyong ito ay pansamantalang nagpataas ng kanyang posisyon sa pamahalaan. Matapos ang insidenteng yon, pansamantalang lumakas ang impluensya ni Malenkov. Ngunit nasa kamay na ni Khrushchev ang kontrol sa partido at sinimulan na nitong buuin ang mga suporta laban sa kanya. Sa buong 1954, humina ang autoridad ni Malenkov sa presidium. Noong Pebrero ng 1955, napilitan siyang magbitiw bilang Pangulo ng Konseho ng mga Ministro at pinalitan ni Nikolai Bulganin, isang kaalyado ni Khrushchev. Bagaman nanatili siya sa presidium, malinaw na pangalawa na lamang ang kanyang papel. Matapos ang kanyang pagkaalis, sinubukan niyang bumuo ng alyansa kina Molotov at Kaganovich upang hadlangan ang pagsulong ni Khrushchev. Noong 1957, pinangunahan ng tatlong pinunong ito ang isang tangkang alisin si Khrushchev sa isang pulong ng presidium. Bagaman nakamit nila ang paunang mayorya, agad na ipinatawag ang Komiteng Sentral at napigilan ang kudeta. Naipundar ni Khrushchev ang kanyang kapangyarihan at silang tatlo ay itinaboy mula sa presidium. Si Malenkov ay ibinaba sa mga mababang posisyon. Sa mga sumunod na taon, hinirang siyang direktor ng isang sentral na hydroelektriko sa Kazakhstan. Hindi na muling humawak ng mataas na posisyon sa estado. Maikli ngunit mahalaga ang kanyang panunungkulan sa kapangyarihan. Kumatawan siya sa isang katamtamang alternatibo sa loob ng estrukturang estalinista, subalit wala siyang sapat na lakas na pampulitika upang ipatupad ang isang bagong direksyon. Ang kanyang pagkiling sa isang ekonomiyang nakatuon sa konsumo, ang kanyang mungkahing mas mapayapang ugnayan sa kanluran, at ang kanyang pagtutol sa karahasang pulisya ay nagiba sa kanya mula sa marami sa kanyang mga kapanahon. Gayunman, ang kanyang kahinaang organisasyonal at kakulangan sa karisma ang humadlang sa kanya upang makabuo ng matibay na basing suporta sa loob ng partido. Molotov, mula sa Hitler Pact hanggang marginalization sa Khrushchev era. Si Vyacheslav Molotov ay naging isa sa mga pinakakitang tinig ng Unyong Sobyet sa pandaigdigang entablado. Bilang komisyonado para sa panlabas na ugnayan, pinangunahan niya ang mga mahahalagang negosasyon sa mga kanluraning kapangyarihan at kinatawan niya ang Kremlin sa mga mahalagang sandali ng pandaigdigang politika. Isa siyang pangunahing figura sa paglagda ng kasunduan ng hindi pagsalakay sa pagitan ng Alemanyang Nazi at Unyong Sobyet noong 1939 at sa panahon ng digmaan ay nanatili siyang tagapamagitan at tagapagsalita sa mga diplomatikong pagpupulong kasama ang mga alyado. Ang kanyang karera
na nagsimula sa mga unang taon ng rehimen ang naglagay sa kanya bilang isa sa mga pinakamatagal na katuwang ni Stalin. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nanatili siyang isang kilalang figura sa pambansang komite para sa depensa. Lumahok siya sa mga estratehikong desisyon kasama ni Stalin, Malenkov at iba pang matataas na opisyal. Responsable siya sa paglagda ng mga pandaigdigang kasunduan, sa koordinasyon ng mga misyong diplomatiko at sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga alyado. Naglakbay siya patungong Londres at Washington na kinakatawan ang Kremlin sa mahahalagang pagpupulong. Ang kanyang matigas na estilo at disiplinadong pananalita ang nagbunsod upang maging isa siyang mahirap na kausap, ngunit epektibo sa loob ng balangkas ng diplomasya ng Sobyet. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy siya bilang komisyonado para sa panlabas na ugnayan. Pinamunuan niya ang patakarang panlabas sa panahon ng paglikha ng sosyalistang blok sa silangang Europa. Lumahok siya sa mga negosasyon na nagpatibay ng mga rehimeng komunista sa mga bansang gaya ng Polonia, Hungaria, Czechoslovakia at silangang Alemanya. Buo ang kanyang pagtatanggol sa mga posisyong Sobyet laban sa mga kanluraning kapangyarihan sa Konseho ng Seguridad ng mga nagkakaisang bansa at sa mga pandaigdigang pulong hinggil sa pag-aalis ng mga armas, hangganan at kooperasyong pang-ekonomiya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Stalin noong 1953, isinama si Molotov sa paunang paghahati ng kapangyarihan. Kumpirmado siya bilang ministro ng Panlabas na Ugnayan at pangalawang pangulo ng Konseho ng mga Ministro. Gayunpaman, nagsimulang bumaba ang kanyang impluwensiya kumpara sa mga mas batang pinuno gaya ni Khrushchev at mga reformistang gaya ni Malenkov. Bagaman nanatili siya sa matataas na posisyon, mas konserbatibo ang kanyang papel at madalas na tinututulan ang mga mungkahi ng pagbabago na lumilitaw sa mga pag-uusap sa loob ng presidium. Habang pinatitibay ni Khrushchev ang kanyang kontrol sa partido, si Molotov ay unti-unting naisantabi. Ang mga ideyang reformista ni Khrushchev ay sumasalungat sa pagtatanggol ni Molotov sa pamana ni Stalin at sa sentralisadong modelong siya rin ang tumulong magbuo. Noong 1956, sa panahon ng ika-20 Kongreso ng Partido, iniharap ni Khrushchev ang kanyang lihim na talumpati na kinokondena ang mga krimen ng estalinisasyon. Tinangka ni Molotov na pigilan ito at iminungkahing ang pangunahing tema ng Kongreso ay si Stalin ang tagapagpatuloy ng gawa ni Lenin. Hindi niya na ipagtagumpay ang kanyang mungkahi. Si Khrushchev ay may suporta ng nakararami sa presidium. Napilitang makinig si Molotov sa mga batikos sa panahong siya mismo ay naging pangunahing tauhan. Tinutulan niya ang direksyon ng Kongreso, ngunit hindi niya ito napigilan. Mula sa sandaling iyon, kapansin-pansing humina ang kanyang posisyon. Noong 1957, kasama nina Malenkov at Kaganovich, pinamunuan niya ang isang tangkang patalsikin si Khrushchev sa panahon ng pulong ng presidium. Nakamit nila ang pansamantalang mayorya upang buwagin ang posisyon ng unang kalihim sa pag-asang tuluyang tapusin ang kanyang pamumuno. Ngunit pinakilos ni Khrushchev ang suporta ng Komite Sentral. Pinapunta ang mga kasapi nito sa Moscow sa isang koordinadong aksyon kasama si Marshal Zhukov. Pinagtibay ng plenaryo ng komite ang pamumuno ni Khrushchev at pinatalsik ang tatlong sabwatan. Pinalaya si Molotov mula sa presidium at sa sekretariado ng partido. Sa isang simbolikong desisyon, itinalaga siya bilang embahador sa Mongolia. Mula sa pagiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang figura ng Estado, napunta siya sa isang mababang posisyong diplomatiko na malayo sa sentro ng kapangyarihan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang kumatawan sa kanyang personal na pagbagsak, kundi pati na rin sa pagkatalo ng lumang bantay ng estalinisasyon sa bagong balanse ng kapangyarihan sa Sobyet. Sa mga sumunod na taon, namuhay si Molotov sa isang malabong kalagayan. Bagaman hindi siya inaresto ni pisikal na nilinis na wala siya sa aktwal na politika. Inalis ang kanyang pangalan sa mga pahayagan at binawasan ang halaga ng kanyang papel sa kasaysayan sa mga opisyal na dokumento. Hindi siya lumahok sa pagsulat ng mga alaala ni sa mga kaganapan ng partido. Sa pribado, ipinagpatuloy niya ang pagtatanggol sa modelong kanyang tinulungan itayo.
Hindi siya nagpahayag ng pagsisisi ni nagsagawa ng pagsusuri sa kanyang mga kilos noong panahon ng Stalinisasyon. Isa sa mga pinakapribadong pangyayari kay Molotov ay ang pag-aresto sa kanyang asawa, si Polina Zemtchushina, sa panahon ng huling mga purga ni Stalin. Bagaman na-rehabilitate siya noong 1956, ang insidenteng ito ay nagmarka sa relasyon ni Molotov sa iba pang mga pinuno. Ang pagpapalaya sa milyon-milyong bilanggo mula sa gulag sa mga taon matapos ang ika-20 Kongreso ay salungat sa kanyang aktibong papel sa mga naunang purga na lalong nagpanatili sa kanyang pagkaalis sa mga bagong proyektong pampolitika ng rehimen. Ang kanyang ganap na pagkatanggal ay isinakatuparan noong 1961 nang siya ay pinatalsik mula sa Partido Komunista. Itinuring ng Kongreso ng taong iyon na ang kanyang katapatan sa Stalinisasyon ay hindi na naaayon sa kasalukuyang linya ng partido, bagaman wala na siyang posisyon mula noong 1957, tuluyang isinara ng formal na pagpapatalsik ang anumang posibilidad ng rehabilitasyon habang siya'y nabubuhay. Sa mga sumunod na taon, namuhay siya na malayo sa publiko, sa Moscow, sa ilalim ng hindi opisyal na pagbabantay. Tinanggihan niya ang mga panayam, hindi siya naglimbag ng mga alaala at nakipag-ugnayan lamang sa pribadong paraan sa mga dating katuwang. Namatay siya noong 1986 sa edad na 76 nang hindi muling naibalik ang kanyang pangalan sa opisyal na kasaysayan. Ang kanyang landas ay isa sa pinakamahaba sa kasaysayan ng kapangyarihang Sobyet. Nandoon siya mula sa mga unang taon ng rehimen, lumahok sa mga pinakamahahalagang desisyon sa ikalawang digmaang pandaigdig at sa panahon ng pagtitibay ng sosyalistang blok. Ang kanyang pagbagsak ay sumalamin sa pagkatanggal ng isang henerasyon ng mga pinunong ang katapatan sa Stalinisasyon ay wala ng lugar sa bagong konteksto ng politikang Sobyet. Khrushchev, mga reforma, kontradiksyon at pagpapaalis. Si Nikita Khrushchev ay isa sa mga nangungunang pinuno ng Unyong Sobyet matapos ang kamatayan ni Stalin. Nagsimula ang kanyang karera sa politika ilang dekada bago sa pamamagitan ng pakikilahok sa kilusang manggagawa noong unang digmaang pandaigdig at pagiging Bolsebiko mula pa noong 1918. Umunlad siya sa estruktura ng partido matapos mag-aral sa Akademya ng Industrial ng Moscow. At noong mga taon ng 30, siya ay naging isang pangunahing figura sa Ukraine at Moscow. Sa panahon ng dakilang teror, sinuportahan niya ang mga purga, bagamat ipinakita rin niya ang kanyang kahusayan sa administratibong gawain. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging komisaryo politikal sa Timog na Harapan, na lumahok sa depensa ng Stalingrado at iba pang mga kampanya. Pagbalik niya sa Moscow, pinili siya ni Stalin na maging kalihim ng Committee Central noong 1949 upang balansehin ang mga posisyon ni Malenkov at iba pang mga kasapi ng partido. Ang posisyong ito ay nagpalapit sa kanya sa sentro ng kapangyarihan sa mga huling taon ni Stalin. Pagkatapos ng kamatayan ni Stalin, si Khrushchev ay itinalaga bilang unang sekretaryo ng Partido Komunista, bagamat sa isang kolehiyadong estruktura kasama sina Malenkov, Beria at Molotov. Dahan-dahan niyang pinagtibay ang kanyang posisyon, nagsagawa ng mga maniobra upang pahinain ang kanyang mga kalaban. Aktibo siyang lumahok sa pag-aresto kay Beria noong Hunyo ng 1953, isang hakbang na nagpapatibay sa kanyang posisyon sa politika. Simula pa lang nakatuon si Khrushchev sa isang pagbabago ng sistema nang hindi tinitingnan ang mga pundasyon ng partido isang partido. Ang unang malaking proyekto niya ay ang kampanya sa pagtatanim ng mga bagong lupain sa Kazakhstan at Siberia na nagmobilisa ng milyon-milyong tao. Ang paunang resulta ay ang pagtaas ng produksyon ng mga butil, bagamat hindi ito tatagal sa pangmatagalang panahon. Kasabay nito, nagtaguyod siya ng isang reorganisasyon sa administrasyon na naghiwa-hiwalay sa mga sentral na ministeryo at naglipat ng mga tungkulin sa mga rehiyonal na konseho pang ekonomiya na naglalayong pasiglahin ang pamamahala sa ekonomiya.
Isa sa mga pinakamahalagang hakbang na ginawa niya ay ang lihim na talumpati noong 1956 sa 20 kongreso ng partido. Dito, inakusahan niya ang mga krimen ni Stalin, kinondena ang kulto ng personalidad at inamin ang pag-iral ng mga pang-aabuso. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang punto ng pagbabago sa politika ng Sobyet. Sa loob ng bansa, nagdulot ito ng pagkabigla. Sa buong mundo, pinahina nito ang pagkakaisa ng sosyalisang bloc. Sa Poland at Hungary, nagkaroon ng mga protesta at ang mga kasunod na panunupil ay nagpakita na ang mga hangganan ng pagbabago ay patuloy na kontrolado ng Kremlin. Sa kabila ng kanyang pagsisiwalat sa Stalinismo, pinanatili ni Khrushchev ang mga elemento ng nakaraang sistema. Pinagtibay niya ang papel ng partido bilang gabay ng Estado at pinanatili ang nakasentralisadong istruktura ng pagpaplano. Sa ekonomiya, pinagsama niya ang mga teknikal na reforma at mga voluntaryong kampanya. Sa agrikultura, pinangunahan niya ang pagpapalawak ng mga kolyos, ang paglikha ng mga sovjoses, at ang pagbabawas ng mga pribadong lupa. Mula noong 1950 hanggang 1960, ang produksyon ng trigo ay tumaas ng malaki, pati na rin ang gatas at karne. Gayunpaman, ang modelo ay patuloy na umaasa sa mga desisyon ng politika kaysa sa istruktural na kahusayan. Sa patakarang panlabas, naghangad siyang bawasan ang tensyon sa kanluran. Nakipagkita siya kay Eisenhower at pagkatapos kay Kennedy, ipinagtanggol ang mapayapang pamumuhay. Gayunpaman, ang kanyang hindi mahuhulaan na estilo ay nagdulot ng kalituhan. Sa panahon ng krisis ng mga misail sa Cuba noong 1962, nagpasya siyang alisin ang mga armas ng Sobyet nang hindi kumonsulta sa presidium, isang hakbang na itinuturing na isang pag-urong. Bagamat naiiwasan ang isang nuklear na labanan, ang kanyang pamamahala sa isyong ito nang mag-isa ay nagbawas ng kanyang autoridad sa mga lider ng partido. Sa loob ng partido, sinubukan niyang baguhin ang estruktura nito. Noong 1961, nagpatupad siya ng mga limitasyon sa haba ng panunungkulan, isang hakbang na nagdulot ng pagkabahala sa maraming kasapi sa gitnang antas. Hinati rin niya ang mga komiteng panrehiyon sa hiwalay na mga sangay para sa agrikultura at industriya na nagdulot ng pagdoble sa mga gawaing administratibo. Ang mga desisyong ito ay nagpalala ng hindi pagkakasiya ng mga lokal na opisyal at ng mga miyembro ng presidium kung saan ang kaniyang mga reforma ay tiningnang pabigla-bigla at hindi epektibo. Sa larangang ideolohikal, isinusulong niya ang isang optimistikong diskurso tungkol sa komunismo. Iginiit niya na malalampasan ng USSR ang kapitalismo sa antas ng pamumuhay. Ang malawakang pagpapatayo ng mga pabahay, ang pagpapalawak ng konsumo at ang pagpapabuti ng pagkain ay tila nagpapatunay nito. Gayunpaman, hindi nawala ang mga istruktural na disbalanse. Patuloy pa ring binibigyang prioridad ang mabigat na industriya at hindi nabago ng mga reforma ang padron ng pamumuhunan ng rehimen. Noong 1963, isang masamang ani ang nagtulak sa pamahalaan na mag-angkat ng butil na naglantad sa mga limitasyon ng kanyang modelong agrikultural. Nagkaroon din ng epekto si Khrushchev sa buhay kultural. Pinahintulutan ang paglalathala ng mga kritikal na akda gaya ng Isang Araw sa Buhay ni Ivan Denisovich ni Solzhenitsyn. Nagkaroon ng isang panandaliang panahon ng pagbubukas sa panitikan, sine at musika. Gayunman, nang may ilang manunulat na lumampas sa mga hangganang itinakda ng partido, muling ipinatupad ang mga paghihigpit, muling isinagawa ang sensura bagaman hindi kasing lupit ng sa panahon ni Stalin. Ang kaniyang personal na estilo ay nagdulot ng pagkakahati-hati ng opinyon. Pinaghalo niya ang populistang sigasig at mga biglaang desisyon. Nakikialam siya ng direkta sa mga teknikal na usapin na hindi pinapansin ang mga eksperto. Sa nagkakaisang bansa, pinutol niya ang isang talumpati sa pamamagitan ng pagkalampag sa mesa gamit ang sapatos na nagpatibay sa kaniyang imahe bilang isang hindi inaasahang leader. Kasabay nito, pinag-iipunan niya ang mga posisyon at hinahanap ang personal na pagkilala
Sa kabila ng kaniyang kritisismo sa kulto sa pagkatao, lumilitaw ang kaniyang larawan araw-araw sa pahayagan at tumatanggap ng mga benepisyong politikal ang kaniyang pamilya, tulad ng pagtalaga sa kaniyang manugang bilang pinuno ng Izvestia. Noong Oktubre ng 1964, pinatalsik siya ng mismong presidium ng Komiteng Sentral. Ang kaniyang mga kalaban, pinamunuan ni Brezhnev, Suslov at Kosygin, ay naglahad na ang kaniyang pamumuno ay pabago-bago. Maingat na isinagawa ang pagpapatalsik. Pagbalik niya mula sa isang bakasyon, dinala siya sa isang pulong kung saan siya pinilit na magbitiw. Tinanggap niya ito ng walang pagtutol, naunawaan niyang tapos na ang kaniyang yugto. Pinayagan siyang magretiro at namuhay siya sa Moscow hanggang sa kaniyang kamatayan noong 1971, malayo sa anumang gawaing pampulitika. Brezhnev, katatagan, pagwawalang kilos at pagtanggi. Umakyat si Leonid Brezhnev sa politika ng Unyong Sobyet bilang bahagi ng henerasyong sumunod sa digmaang sibil. Ipinanganak noong 1906 na sa isang pamilyang manggagawa sa Ukraine, sumapi siya sa Partido Komunista noong dekada 30 at nakilala dahil sa kanyang disiplina at kakayahang umangkop. Lalong tumibay ang kanyang pag-angat noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan nagsilbi siyang komisyong pampulitika sa mga front ng Timog at Ukraine. Pagkatapos ng digmaan, nakinabang siya sa ugnayan niya kay Khrushchev at naitalaga sa mga mahalagang posisyon sa Moldavia at kalaunan sa sentral na istruktura ng partido. Noong 1964, lumahok siya sa pagpapatalsik kay Nikita Khrushchev. Itinalaga siya bilang unang kalihim ng Partido Komunista, isang posisyong kalaunan ay tinawag na pangkalahatang kalihim. Pinaghahatian niya ang kapangyarihan ng pamumuno kasama nina Kosygin at Podgorny sa isang estrukturang kolektibo, ngunit kalaunan ay siya ang naging pangunahing figura. Ang layunin niya sa simula ay ibalik ang kaayusang administratibo matapos ang mga kaguluhan ng mga nakaraang taon. Binaligtad niya ang ilang mga reforma ni Khrushchev, ibinalik ang mga sentral na ministeryo at inalis ang paghahating sektoral sa mga komite ng partido. Sa larangang pang-ekonomiya, pinaboran niya ang pagpapatuloy ng kasalukuyang kalakaran. Bagaman pinayagan niyang isulong ni Kosygin ang ilang reforma na layong magbigay ng higit na desentralisasyon, hinarang niya ang anumang pagtatangka na baguhin ang mga pundasyon ng sentralisadong pagpaplano. Ang paunang pag-unlad ng agrikultura at industriya mula noong 1965 hanggang 1970 ay nagpatibay ng kanyang awtoridad. Gayunpaman, unti-unting bumagal ang sigla ng ekonomiya. Noong dekada 70, bumaba ang produktibidad, naging limitado ang inobasyon sa teknolohiya at naging mas matigas ang burokrasya. Hindi tumutugma ang resulta ng malalaking pamumuhunan sa inaasahang bunga. Sa kabila nito, nanatili ang isang uri ng patakarang panlipunang kapakanan. Tumaas ang tunay na sahod, isinulong ang pagpapatayo ng mga pabahay, at pinalawak ang mga serbisyong panlipunan. Noong 1980, bumuti ang pag-access sa mga kagamitang pambahay at mga pangunahing produkto kumpara sa dekada 50. Gayunman, nananatili ang mga estruktural na disbalanse. Patuloy na umaasa ang agrikultura sa malalaking subsidya at naging regular na tagapag-angkat ng butil ang USSR. Malaki ang naging pagdepende ng sistemang ekonomiko sa kita mula sa pag-export ng mga produktong petrolyo na ang pagtaas ng presyo noong dekada 70 ay nakaiwas sa isang mas malalang krisis sa pananalapi. Sa larangang panlabas, hinangad ni Brezhnev na mapanatili ang pandaigdigang prestihiyo ng Unyong Sobyet. Isinusulong niya ang distensyon sa TUSA at lumagda sa mga kasunduan ukol sa limitasyon ng armas kasama sina Nixon at Carter. Naglakbay siya sa Washington at tumanggap ng mga pinunong kanluranin sa Moscow. Kasabay nito, aktibo niyang sinuportahan ang mga revolusyonaryong kilusan sa Asya, Aprika at Latinong Amerika at pinalakas ang kooperasyong militar sa mga kaalyado tulad ng Cuba at Vietnam. Noong 1979,
Ang pananakop sa Afghanistan ay naging isang pagbaling sa patakarang ito, na nagbunsod ng isang matagal na krisis na nagpababa sa ugnayan sa kanluran at nagpatingkad sa mga panloob na tensyon. Ang pamamahala ni Brezhnev sa larangang kultural ay nagtaglay ng pinagsamang piling panunupil at limitadong pagpaparaya. Bagaman pinahintulutan ng ilang anyo ng katamtamang kritisismo, sinensura ang mga akdang kumukwestiyon sa sistema o sa nakaraan sa ilalim ni Stalin. Ang panunupil laban sa mga disidente tulad ni na Andrei Sakharov at Alexander Solzhenitsyn ay naging tuloy-tuloy. Naging isang lihim na paraan ang sistemang samizdat para sa paglaganap ng mga ideya at panitikang hindi opisyal. Ang pagbabantay ng politika at ang sariling pagsensura ang pumaimbabaw sa intelektual na buhay sa Unyong Sobyet sa panahong ito. Ang estruktura ng kapangyarihan sa ilalim ni Brezhnev ay naging isang gerontokrasya. Patuloy na tumataas ang karaniwang edad ng mga kasapi ng Politburo at nahadlangan ang pagpapalit ng henerasyon. Napuno ng mga opisyal mula pa sa panahon ni Brezhnev sa Dnepropetrovsk ang aparato ng partido na lumikha ng isang matapat ngunit hindi mapanlikhang network. Ang mahahalagang desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng konsensus na iniiwasan ang hayagang tunggalian ngunit humahadlang din sa makabuluhang mga reforma. Ang ganitong katatagan ay binigyang kahulugan bilang kawalan ng kilos ng maraming panloob na sektor ng Estado. Sa personal na aspekto, pinangalagaan ni Brezhnev ang imahe ng isang magiliw na pinuno ngunit nagtipon din siya ng mga personal na pribilehiyo. Pinahintulutan niya ang nepotismo sa loob ng kaniyang pamilya at kinunsinte ang mataas na antas ng korupsyon sa mga bilog ng kapangyarihan. Lumubha ang kaniyang kalusugan noong dekada 80. Dumaranas siya ng maraming karamdaman, patuloy na umiinom ng gamot at nangangailangan ng palagiang atensyong medikal. Sa kabila nito, nanatili siya sa posisyon, suportado ng kaniyang kapaligiran na takot sa mga posibleng epekto ng kaniyang pagreretiro. Ang kawalan ng sigla ng sistema ay humadlang sa paghahanda ng maayos na transisyon. Sa pagitan ng 1982 at 1982, kapansin-pansing nabawasan ang kaniyang pakikilahok sa mga pampublikong gawain. Bihira siyang lumabas at limitado ang kaniyang pakikipagkomunikasyon. Sa praktika, ang mga desisyon ay ginagawa ni na Ustinov, Andropov, Gromyko at Chernenko sa isang hindi opisyal na pamunuan sa pamamagitan ng kolektibong direksyon. Ang kawalan ng epektibong pamumuno ay lalong nagdulot ng kawalang ayos. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga ulat ukol sa mga iskandalo ng korupsyon sa kaniyang pamilya na itinaguyod ng mga katunggali sa politika tulad ni Andropov mula sa KGB. Namatay si Brezhnev noong ika-10 ng Nobyembre, 1982. Pormal ang kaniyang libing, walang publikong pagpapakita ng matinding dalamhati mula sa hanay ng mga pinuno. Bagaman iginawad sa kaniya ang mga opisyal na parangal, ang kaniyang paglisan ay itinuring na isang ginhawa ng maraming pinuno ng partido. Inilibing siya sa pulang parisukat na nakasuot ng uniforme ng marshal at taglay ang lahat ng kaniyang mga dekorasyon. Ang kaniyang panahon ng pamumuno na nagsimula sa mga pangakong katatagan at pag-unlad ay nagtapos sa isang sistemang paralisado at walang kakayahang tumugon ng epektibo sa mga lumalalang suliraning pang-ekonomiya, panlipunan at pampolitika. Yuri Andropov, sa pagitan ng pagsubaybay at nabigong reforma. Si Yuri Andropov ay umupo sa pamumuno ng Unyong Sobyet noong Nobyembre ng 1982 pagkatapos ng kamatayan ni Leonid Brezhnev. Malawak ang kaniyang karerang pampulitika. Ipinanganak noong 1914 sa isang pamilyang nasa uri ng gitnang klase. Mula pa bata ay sumapi siya sa komsomol at pagkatapos ng isang matagumpay na karera sa aparato ng partido, itinalaga siya bilang embahador sa Hungary noong 1954. Dito niya personal na nasaksihan ang insureksyon ng Budapest noong 1956, isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na bakas sa kaniyang pananaw ukol sa komunismo at sa pangangailangan ng kontrol sa politika.
Pagkatapos ng kaniyang pagbabalik sa Moscow, siya ay isinama sa Komite Sentral ng Partido at isang dekada makalipas, noong 1967, itinalaga siya ni Brezhnev bilang pinuno ng KGB. Mula sa posisyong ito, nagsagawa siya ng mahigpit na kontrol sa disidensya, espionage sa labas ng bansa at kalagayan ng katatagan sa loob ng Unyong Sobyet. Naging isa siya sa mga pinuno ng sistema na may pinakamaraming impormasyon, may access sa mga lihim na ulat at mga network ng pagbabantay. Ang kaniyang pamamahala ay nagpatibay sa papel ng KGB bilang isang pangunahing instrumento ng kapangyarihan ng Sobyet. Sa mga huling taon ni Brezhnev, naghanda si Andropov upang ipalit siya. Pinakinabangan niya ang pisikal na paglala ng kalusugan ng kalihim general at ginamit ang kaniyang impluensya sa aparato ng seguridad upang ilantad ang mga kaso ng korupsyon na konektado sa kaniyang kapaligiran. Noong Nobyembre ng 1982, itinalaga siyang kalihim general ng Partido Komunista sa isang proseso na maituturing na medyo maayos. Hindi tulad ng kaniyang naunang lider, naghangad siyang kumilos ng mas matatag upang buhayin ang sistema. Itinuturing ni Andropov na ang disiplina ang pangunahing saligang ng pang-ekonomiyang pagbawi. Isa sa kaniyang mga unang desisyon ay ang paglulunsad ng isang kampanya laban sa korupsyon. Pinalitan niya ang mga opisyal sa mga mahahalagang ministeryo, nagpasimula ng mga kaso laban sa mga empleyado ng Estado at nireporma ang aparato ng partido. Nag-utos siya ng mga paghalughog sa mga pook ng trabaho, nagtakda ng mga multa para sa pagka-late, at nagtakda ng patuloy na pagdalo sa trabaho. Ang mga hakbang na ito ay tinanggap ng may pag-aalinlangan mula sa populasyon na, sa loob ng mga taon, ay sanay na sa hindi epektibo at hindi formal na sistema. Sa personal na aspeto, si Andropov ay mahigpit at disente. Iniiwasan niya ang mga labis na kalayaan, bihirang dumalo sa mga sosyal na kaganapan at ipinakita ang isang maingat na imahe. Siya ay metodikal, mahigpit sa kaniyang mga kasamahan at pribado. Bagaman nagtaguyod siya ng ilang simbolikong kilos tulad ng pagbisita sa isang pabrika sa Moscow, ang kaniyang mga pampublikong aktibidad ay limitado. Hindi niya isinulong ang kulto sa personalidad at iniiwasan ang madalas na pagpapakita sa media. Ang kaniyang estilo ay kumukontra sa kay Brezhnev na mas pinaboran ang isang permanenteng pampublikong imahe. Sa ideolohiyang plano, hindi siya kumalas sa tradisyonal na Marxismo-Leninismo. Pinanatili niya ang moto ng umunlad na sosyalismo at tinanggihan ang anumang makabuluhang rebisyon ng sistema. Gayunpaman, kinilala niya ang pangangailangan ng pag-aangkop sa pamamahala ng Estado. Pinahintulutan niya ang ilang margin ng debate sa loob ng partido at ipinag-utos kay Mikhail Gorbachev at Nikolai Ryzhkov ang paggawa ng isang ulat ukol sa muling pagsasaayos ng ekonomiya. Bagaman nagmungkahi ang dokumento ng mga pagpapabuti, hindi pinayagan ni Andropov na isama ang mga mas matapang na ideya mula sa mga independyenteng akademikong grupo tulad ng grupo ng Novosibirsk na nagbabala tungkol sa hindi epektibong estruktura ng sistemang Sobyet. Isa sa kanyang mga pinakakilalang inisyatiba ay ang pagtataguyod ng mga bagong leader. Itinulak niya ang pag-angat ng mga batang personalidad tulad ni Gorbachev, Ligachev at Ryzhkov. Nireorganisa niya ang aparato ng partido upang bawasan ang impluwensiya ng mga matataas na opisyal na itinaas noong panahon ni Brezhnev. Hinanap niyang lumikha ng isang kapaligiran na paborable sa pagbabago nang hindi lumilikha ng mga panloob na alitan. Ang kaniyang estratehiya ay reformista sa aspeto ng operasyon, ngunit hindi binago ang pangunahing estruktura ng politika. Sa politika panlabas, muling kinuha ni Andropov ang inisyatiba. Noong 1983, iminungkahi niya sa Estados Unidos ang paglagda ng isang formal na kasunduan upang maiwasan ang pag-atake sa mga bansang miyembro ng kani-kanilang mga alyansang militar. Sinubukan din niyang buhayin ang distensyon na nahinto mula noong interbensyon ng Sobyet sa Afghanistan noong 1979. Gayunpaman, ang kanyang imahe sa kanluran ay nanatiling konektado sa kanyang nakaraan sa KGB. Si Ronald Reagan
ay itinuturing siya bilang bahagi ng imperyo ng kasamaan at tinanggihan ang mga alok na Sobyet. Tumaas pa ang mga tensyon matapos pabagsakin ang Flight Cal 007, isang komersyal na eroplano mula sa South Korea na pumasok sa airspace ng Sobyet. Ang insidente ay nagdulot ng isang lihim na krisis kung saan inutusan ni Andropov ang pinakamataas na antas ng alertang nuklear. Naniniwala na ang USA ay maaaring maghanda ng isang pag-atake. Sa panahong ito, mabilis na lumubha ang kanyang kalusugan. Siya ay may chronic na sakit sa bato na nagpilit sa kanya na magpahinga ng mahabang panahon. Mula noong tagsibol ng 1983, hindi na siya regular na dumadalo sa mga pulong ng Politburo. Ang kaniyang mga komunikasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng mga tala na ipinadala mula sa kaniyang tahanan. Sa praktikal na aspeto, ang kapangyarihan ay nagsimulang ilipat sa ibang mga kasapi ng presidium, partikular kay Konstantin Chernenko at Mikhail Gorbachev, na nagsisalo sa pagkapangulo ng mga pulong. Bagaman mas pinapaboran ni Andropov si Gorbachev bilang tagapagmana, hindi niya nagawang pagtibayin ang pagpipiliang ito. Sa isa sa kaniyang mga huling sulat na ipinadala sa Komite Sentral, inilahad niya ang kanyang pagpabor, ngunit ang dokumento ay binago ng mga taga-suporta ni Chernenko bago ito opisyal na ipasa. Namatay si Andropov noong 9 ng Pebrero, 1984. Siya ay may 15 buwan lamang sa kapangyarihan. Bagaman maikli ang kaniyang pamamahala, nagbigay ito ng mga inaasahan ng pagbabago na hindi natupad ng buo. Sa kanyang kamatayan, itinuring ng marami sa mga reformista si Andropov bilang isang figura ng transisyon. Para sa ilan, siya ay kumakatawan sa isang pagkakataon ng mahinahong pagbabago, ngunit matatag. Para sa iba, hindi siya lumayo ng sapat. Sa kaniyang maikling panunungkulan, nagtagumpay siyang alisin ang 1/5 bahagi ng mga unang sekretaryo ng mga lalawigan, pinabuti ang ilang mga industrial indicators at pinayagan ang limitadong sirkulasyon ng mga ideya ukol sa reforma sa loob ng partido. Gayunpaman, ang kaniyang maingat na pamamahala, kakulangan sa oras, at ang kaniyang kalusugan ay naglimita sa saklaw ng kaniyang mga plano. Konstantin Chernenko, isang mahinang utos sa pagtatapos ng isang panahon. Si Konstantin Chernenko ay nahalal bilang pangkalahatang kalihim ng Partido Komunista noong Pebrero ng 1984 pagkatapos ng pagkamatay ni Yuri Andropov. Ang kanyang pagkakahirang ay isang desisyong pampagkakasundo sa loob ng pamunuan ng Unyong Sobyet. Bagaman siya ay labis na may sakit, siya ay itinuring na isang pinunong hindi babago ng direksyon ni guguluhin ang balanse sa pagitan ng iba't ibang paksyon ng kapangyarihan. Hindi siya kumakatawan sa isang bagong proyekto, kundi sa pagpapatuloy ng konserbatibong linya na nabuo noong panahon ni Brezhnev. Si Chernenko ay hindi isang tanyag o karismatikong figura. Ginugol niya ang kanyang karera sa loob ng partido, pangunahing sa mga tungkuling administratibo. Ang kanyang ugnayan kay Brezhnev na nabuo mula pa noong dekada 50 ang nagbigay daan sa kanyang pag-angat hanggang sa makamit ang matataas na posisyon noong dekada 70. Siya ay naging kalihim ng Komiteng Sentral mula noong 1976 at pumasok sa Politburo noong 1978. Palagi siyang kumikilos mula sa likod, walang malinaw na personal na ambisyon. Nang siya ay maupo bilang pinuno, siya ay nasa napakahinang kalagayang pisikal. Sa maikling panahon ng kanyang pamumuno, wala siyang isinulong na mahahalagang pagbabago. Hindi siya nagmungkahi ng mga reforma ni hindi niya binawi ang mga dating desisyon. Ang pamahalaan ay gumana ng may kakaunting inisyatiba. Ang tanging mahalagang hakbangin ay ang pagtanggap sa pagpapatuloy ng isang proyektong pagbabaling ng mga ilog sa Siberia na minana mula sa mga dating plano. Isa itong magastos na inisyatiba na may kaduda-dudang epekto sa kapaligiran, tipikal ng mga teknikal na pananaw ng nakaraan. Walang mga bagong patakarang pang-ekonomiya ang napag-usapan ni mga mungkahing makabago sa sistema. Ang kanyang kalagayan sa kalusugan ay naging dahilan upang malayo siya sa karamihan ng mga pulong. Kapag siya ay lumalabas sa publiko,
Maikli lamang ang kanyang mga talumpati o kaya ay ipinababasang iba. Ang mga mahahalagang desisyon ay ginagawa ng kolektibo o ipinagpapaliban. Patuloy na dumarami ang mga suliranin ng bansa. Mababang ani sa agrikultura, hindi episyenteng industriya, kakulangan sa inobasyon at panlipunang pagkadismaya. Wala sa mga ito ang aktibong tinugunan ng bagong pamunuan. Sa ganitong konteksto, nagsimulang lumitaw ang ibang mga pinuno. Si Mikhail Gorbachev, na pinasulong ni Andropov, ay nagsimulang mamuno sa mga pulong ng sekretaryado at ng Politburo tuwing hindi makadalo si Chernenko. Taglay ang mas batang imahe at mga mungkahi para sa pagsusuri ng pamamahalang pang-ekonomiya, siya ay naging isang kapansin-pansing figura sa loob ng partido. Nang hindi lumalabag sa mga patakaran, nagsimula siyang bumuo ng suporta ng hindi tuwirang humaharap sa pangkalahatang kalihim. Sa loob ng pamunuan, walang malinaw na pagkakaisa ukol sa kahalili. Ilan, tulad nina Viktor Grishin at Grigory Romanov, ay nagtangkang iluklok ang kanilang sarili bilang tagapagmana, maging sa pamamagitan ng mga pampublikong kilos upang makakuha ng pansin. Gayunman, wala sa kanila ang nakalikom ng sapat na suporta. Ang imahe ni Chernenko ay nagsilbing pantaguyod ng balanse kahit batid ng lahat na pansamantala lamang ang kanyang pamumuno at hindi ito magtatagal. Ang Komiteng Sentral ay hindi rin nagpamalas ng sigasig sa kanyang pagkakapili. Nang siya ay pagtibayin sa tungkulin, malamig ang naging pagtanggap. Walang malalakas na palakpakan ni mahahabang talumpati ng pagsuporta. Karamihan ay nauunawaan na ito ay isang pansamantalang solusyon upang maiwasan ang mga panloob na alitan. Sa katunayan, ang bansa ay nanatiling walang malinaw na direksyon sa isang panahong ang mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ay nangangailangan ng agarang mga desisyon. Samantala, ang mga paunang burador ng mga mungkahing pang-ekonomiya na ipinag-utos ni Andropov ay patuloy na umiikot sa hanay ng mga tagapayo. Ilang mas batang pinuno tulad ni Ryzhkov at Ligachov ang ginagamit ang mga ito bilang batayan sa pagtalakay ng mga posibleng pag-aayos sa sistemang pamamahala. Hindi pa pinag-uusapan ang malalalim na reforma, ngunit nagsisimula ng buuin ang isang panloob na adyenda na may mga ideyang iba sa nakagawian. Lalong lumala ang kalusugan ni Chernenko. Gumugol siya ng mahabang panahon sa paggamot at hindi na kayang magsagawa ng regular na gawain. Sa unang bahagi ng 1985, halos hindi na siya lumilitaw. Ang mga desisyon ay ginagawa sa kanyang pangalan, ngunit sa ilalim ng praktikal na pamumuno ng iba. Ang paggana ng pamahalaan ay nakaasa sa mga depormal na kasunduan sa pagitan ng mga pinakaaktibong kasapi ng Politburo, partikular si Gorbachev, na siyang namumuno sa maraming sesyon sa kanyang kawalan. Pumanaw siya noong ika-10 ng Marso ng 1985. Hindi ito nagdulot ng matinding pagkabigla. Ang libing ay simple, walang matitinding pagpapakita ng damdamin. Nasa posisyon lamang siya ng higit sa 1 taon na hindi nag-iwan ng mahahalagang desisyon ni mga bagong mungkahi. Siya ang huling pinunong tuwirang may kaugnayan sa henerasyon ni Brezhnev. Ang kanyang pamumuno ay nagmarka ng pagtatapos ng isang yugto na tumagal ng 2 dekada, na kinilala sa kawalang kilos at higit na pagpapahalaga sa kontrol kaysa sa pagbabago. Agad na naresolba ang pagpili ng kahalili. Kinabukasan, si Gorbachev ay nahalal bilang pangkalahatang kalihim ng partido. Mikhail Gorbachev, mga reforma, krisis at pagtatapos ng Unyong Sobyet. Pumalit sa pamumuno ng Unyong Sobyet noong ika-11 ng Marso 1985, kasunod ng pagkamatay ni Konstantin Chernenko. Siya ang pinakabatang pinuno na umabot sa posisyon mula ng panahon ni Stalin. Ipinanganak siya noong 1931 sa isang pook na pang-agrikultura sa katimugang bahagi ng Rusya. Ipinasa ang kanyang kabataan sa isang kolyos at nagtrabaho siya sa Bukirin bago mag-aral ng batas sa Universidad ng Estado ng Moscow. Pagbalik sa Stavropol, nagsimula siyang magtrabaho sa kagamitan ng Komsomol na nagbigay daan sa kanyang karerang pampulitika.
Sa dekada 70, siya ay itinaas sa mataas na mga posisyon sa partido at noong 1980, naging kasapi siya ng Politburo. Mula sa simula, ipinahayag ni Gorbachev ang kanyang layunin na baguhin ang sistemang Sobyet. Sa mga unang buwan, pinangunahan niya ang rotasyon ng mga tauhan, pinalitan ang mga matagal ng lider ng mas batang mga tao. Sa larangan ng ekonomiya, naglunsad siya ng kampanya laban sa katiwalian at naghanap ng mga paraan upang mapabuti ang produktibidad. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi sapat ang mga hakbang na ito. Ang krisis ay isang isyong estruktural na nangangailangan ng mas malalalim na pagbabago. Noong 1986, inilunsad niya ang dalawang pangunahing konsepto, perestroika at glasnost. Ang una ay nangangahulugang muling pagsasaayos at tumutukoy sa reforma ng sistemang pang-ekonomiya at administratibo. Ang pangalawa na isinasalin bilang pagbubukas ay naglalaman ng layuning magbigay ng mas malawak na kalayaan sa pagpapahayag at kritisismo. Mula noon, nabawasan ang sensura at nagsimulang magkaroon ng pampublikong mga debate sa mga media, mga universidad at mga institusyong pangkultura. Hindi ninanais ni Gorbachev na wasakin ang sistemang Sobyet. Ang kanyang layunin ay isaayos ito sa mga bagong kondisyon. Nais niyang panatilihin ang Partido Komunista, ngunit may mga bagong praktika. Sinusuportahan niya ang mga batas na magpapahintulot sa paglikha ng mga pribadong kooperatiba at isang uri ng autonomiya sa mga kumpanyang pag-aari ng Estado. Nagtaguyod din siya ng mga panloob na halalan sa mga Soviets na may higit sa isang kandidato bawat posisyon, isang bagay na hindi nangyari mula sa mga unang taon ng rehimen. Hindi pinalad ang reforma sa mga miyembro ng aparato. Maraming takot na mawalan ng kanilang mga pribilehiyo. Noong 1987, nagsimulang lumayo ang ilang mga kaalyado ni Gorbachev sa loob ng Politburo. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ito. Pinayagan niyang bumalik ang disidente na si Andrei Sajarov at sinuportahan ang pagpapalathala ng mga aklat na kritikal sa nakaraang Sobyet. Noong 1988, pinagtibay ang kanyang impluensya sa Komite Sentral at nahalal bilang Pangulo ng Soviet Supremo. Sa patakarang panlabas, nakipagkita si Gorbachev sa mga presidente nina Reagan at Bush. Ipinagbawas niya ng isang-sided ang laki ng hukbong Sobyet at inalis ang mga tropa mula sa Afghanistan. Ipinahayag niya na ang mga bansa sa Paktong Varsovia ay maaaring pumili ng kanilang sariling mga pamahalaan nang walang interbensyon mula sa Moscow. Ang desisyong ito ay nagsimula ng pagbagsak ng mga rehimeng komunistang nasa silangang Europa. Noong 1989, bumagsak ang pader ng Berlin at ilang sandali lang pinalitan ang mga komunistang gobyerno sa halos lahat ng bansa sa blok. Bagaman hindi direktang itinaguyod ni Gorbachev ang mga pagbabagong ito, hindi rin niya ito pinigilan. Ang kanyang pulisiya ay nagbigay daan sa isang hindi marahas na paglabas mula sa komunismo sa Europa. Ang saloobing ito ay ipinarangal sa kanlurang mundo. Nakakuha siya ng maraming parangal at pagkilala at sa loob ng isang panahon ay naging isa sa mga pinakapopular na tao sa buong mundo. Gayunpaman, sa USSR, iba ang kanyang imahe. Marami ang tuminag sa kanya bilang responsable sa kalituhan at pagkasira ng ekonomiya. Sa pagitan ng 1989 at 1990, nagsimulang humiling ng higit na autonomiya ang mga republikang Sobyet. Sa mga bansang Baltic at Caucasus, umusbong ang mga kilusang nasyonalista. Sa Lithuania, idineklara ang kalayaan. Sa iba pang mga republika, tulad ng Ukraine at Georgia, lumakas ang mga kahilingan para sa paghihiwalay. Sinubukan ni Gorbachev na panatilihin ang pagkakaisa ng bansa sa pamamagitan ng isang bagong kasunduan sa Unyon, ngunit ang suporta para sa sentro ay patuloy na humina. Kasabay nito, umusbong ang figura ni Boris Yeltsin na iniwan ng Partido Komunista at pinangunahan ng oposisyon mula sa Republika ng Ruso. Nahalal siyang presidente ng Soviet Supremo ng Russia at naging pangunahing kalaban ni Gorbachev.
Habang sinusubukan ni Gorbachev na mapanatili ang USSR, si Yeltsin ay nagpatuloy patungo sa paglikha ng isang malayang Russia. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa ay lalo pang nagpalala sa pagkakahati ng kapangyarihan sa mga huling taon ng Unyong Sobyet. Noong Agosto ng 1971, isang grupo ng mga konserbatibong lider ang nagtangkang magsagawa ng kudeta. Si Gorbachev ay na-isolate sa kanyang bakasyunang tirahan. Ang kudeta ay nabigo dahil sa paglaban na pinangunahan ni Yeltsin sa Moscow. Pagkatapos ng tangkang kudeta, lalo pang humina ang kapangyarihan ni Gorbachev. Ang Partido Komunista ay sinuspinde at nagsimulang ideklara ng mga republika ang kanilang kalayaan ng tuluyan. Noong Disyembre 25 ng 1971, nagbitiw si Mikhail Gorbachev bilang presidente ng USSR. Kinabukasan, ang Unyong Sobyet ay tumigil na sa opisyal na pag-iral. Siya ay namuno sa loob ng 6 na taon. Sa panahong iyon, sinubukan niyang baguhin ang sistema mula sa loob, ngunit siya ang naging leader na nagpatuloy sa pagwawasak nito. Ang kanyang figura ay naaalala bilang isang reformista na nagbukas ng mga espasyo ng kalayaan, ngunit hindi niya nakontrol ang mga epekto ng kanyang mga desisyon. Sa loob ng mahigit sa 40 taon, ang mga lider ng Soviet na kumuha ng kapangyarihan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagtakda ng kapalaran ng bansa. Ang ilan ay nagsikap na panatilihin ang modelo na kanilang tinulungan na pagtibayin. Ang iba ay nagsikap na baguhin ito mula sa loob. May mga nagtipon ng ganap na kontrol at biglang nahulog. Ang iba ay nagtaguyod ng mga pagbabago, ngunit hinarap ang isang sistemang tumutol sa anumang pagbabago. Ang paglipas ng panahon ay hindi nagdala ng isang tuloy-tuloy na linya. Ang iba ay nanatili sa kapangyarihan ng mga taon. Ang iba ay tinanggal sa loob ng ilang buwan. Ang sentralisadong pagpaplano, ang patuloy na pagmamatyag, at ang pagsunod sa partido ay nanatili bilang mga pangunahing prinsipyo, bagaman bawat pamumuno ay nag-iwan ng sariling marka. Sa pagkawala ng Unyong Sobyet noong 1971, natapos din ang yugto ng mga namuno sa estado mula sa tagumpay laban sa Alemanya. Wala ni isa sa kanila ang nakapagtangi ng isang matatag na pagpapatuloy. Ang kanilang mga landas ay nagpapakita kung paano inorganisa ang kapangyarihan, kung paano ito pinanatili, at kung paano ito nauurong at nawala ng bisa.